Barangay Concepcion, DDS. Yan. Si Ka Jasper Pusto, from Malanday. Mahapon po. Ka Tony Kama, Media Bureau. Andiyan po dyan. At si Mr. Craig Conde, yung Sara Duterte Security Group. Yan. Maraming salamat po sa inyong pagpunta dito. Ngayon po, sa pagsisimula po ng ating basic membership seminar, pag-aaralan po natin bakit po nabuo yung ating PDP, kailan, bakit, anong dahilan. Nung panahon po kasi nung mga nakaraang administrasyon ni Ferdinand Marcos Sr., nung na-elect po siya noong 1965, maganda naman po yung programa niya dahil siya po ang nagsimula ng mga infrastructure projects, road, bridges, prayer, tayo po tayo lahat. Yan. Magbibigay galang po tayo sa ating lumihan. Pakinggan mo po ang pagtawag namin sa iyong banal na pangalan. Basbasan mo po ang aming pagtitipon at kami kaluguran mo sa araw na ito. Pagyamanin mo po, Panginoon, at maging nakaayon sa iyong kalooban ang aming pagkikita-kita mula sa sasimulan hanggang katapusan. Masalangin mo namin ang layunin ng dakila sa aming buhay at maisagawa namin ngayon ang aming mga gawain na may kabutihan at pag-ibig sa aming kapwa. Kami po'y naninitlog sa iyong harapan na kami iyong patnubayan at iwaksi sa aming kaisipan ang anumang masasamang kaisipan, inggit at pakikipag-alit sa aming mga kasama. Bigyan mo kami ng sapat na lakas at katalinutan upang may bahagi naman namin ang aming makakaya sa aming mga kasama sa pagtitipon na ito. Ilago sa aming diwa at puso ang pagmamahal na hindi naghihintay ng anumang kapalit. Pagkos ay bukas pana na magkakaloob ng anumang pagkakas. Panalangin namin ang lahat nito. Amen. Nagpili po nakatayo para sa yan, pwede na ito tayo magsimpa. Na-re-elect po siya, the first ever president na nagkaroon ng re-election sa buong Pilipinas noon. Siya po kauna-unahan. Kaya lang, dahil na nag-second term na po siya, nag-iba yung takbo sa kanyang simula yung struggle natin during the Marshall Day. Imbis na magkaroon ng pangatlong eleksyon noon, nagdeklara po si Presidente at yung lahat ng political parties noon, no? Lahat yun ay napunta sa hibernation. Lahat ng mga opposition inaresto.
Yan, lahat ng mga kalaban ng gobyerno inaresto, kinontrol pati ang media. So, diniklara po niya yung kanyang bagong lipunan sa pamumuno po ng kanyang frontline party, yung KBL, Ilusang Bagong Lipunan. No? Siya lang po ang nag-iisang party list o yung sabihin natin, ganun yung party list na iiral sa buong Pilipinas. No? Walang ibang party list na pwedeng bumangga doon. Next slide please. Bakit niya po binuo yun? Dahil na nagdeklara na ng martial law, gratify po ang ating Constitution ng 1970. Ang number 1 natin na pinag-i-implement dito sa saan na ito. Tayo na po kauna-una ang isa-isang copy na meron tayong defined principles and program. So, meron ako mga members ng PDP rito. Meron na. Alam niyo po yun, may principle po tayo. Number 3, tayo na po ang nag-advocate ng non-violence sa ating mga struggles. Sa bawa, meron tayong movement. Kagaya ngayon, may nationwide pagpapahayag tayo ng ating damdamin. No? Tahimik siya. Never kayo makakita na ang PDP nagsimula ng matutong struggle. Laging tahimik. Kung saan laging tama. Number 4, tayo lang po ang party na against sa dictatorship. No? Kasi ang dictatorship, yan yung ako lang, yung authoritarian rule. Ako lang ang mag-decide. Ako ang masusunod. Puro ako ang gobyerno. Ganyan. Hindi tayo magkakaroon ng pagkakataon na iyan yung boses natin. At lastly, yung decision is made by the majority. No? Meron tayo yan. I-discuss natin yan sa ating principle. Next slide, please. Ano ba talaga? Oh. Yan. Ang unique ang basic membership seminar ay ginawa po ito sa Cagayan de Oro and Davao. Ito po ay yung seminar na parang ganito. Nagsisig po tayo ng support sa tao, sa baba, sa ground. Ano pa talaga? Dapat nakikinig ang gobyerno sa tao sa gobyerno. Hindi yung gobyerno ang bibigay ng order pababa. Dapat nakikinig. Kaya yan po yung unang-unang First National Convention namin kung saan po ginanap ito sa Club Filipino sa Cebu City. And PDP was inaugurated as a national political party with Atty. Luis Butimose, this is po siya, from the Luzon as its working chairman. So, yung Old Curtin region po, siya ang inilala. Kasi 13 regions pa lang ng time ngayon. Hindi pa kasama ang NCR yata wala pa mo. Kaya, siya po yung inassign na kauna-unahan chairman ng Pagrigo. Next slide. Please. Yan. Ito po yung mga kasama natin yung tinatatag po ang PDP. Nagkaroon po yung laban sa pamumuno po ng Lorenzo Tanyada. Isang former senator din po ito. Father po siya ni former senator ni Wigberto Tanyada. Bobby Sanchez, evidently, pagdating sa Visayas sa Mindanao, landslide. Sa Luzon na tayo, sa 3 out of 10 senators na lumabas. Si Christopher Bongo, Ronald Bato de la Rosa, at si Senator Ratin Acosta. At kita nyo naman yung ginagawa nila. Sila lang yung talaga umaalingan mo sa Senate kahit sila ay nasa minority. Nakikita nyo? Nagkatrabaho sila. Base din sa kanilang pinaniwalaan ng Senate. Tapos, pagdating sa governors, apat lang ang 6. Nandiyan po yung governor na Marinduque, Melencio po. Yan, sa Marinduque. Noel Rosal ng Albay, si Pamela Tan Caricato ng Cebu,
si Governor Angelica Rosel, Angel Mata, from Abusan del Norte. So yun nga yung mga pumasok sa atin sa last presidential election. And then sa Congressman, dalawa lang out of 70. Ito po si Congressman Carlos Aloy Luria Albay, second district. Second district. At saka si Congressman Shirley Varias Nograles ng General Santos City. Siya po yung loan district na ng General Santos. So, yung mission kasi ng PDP, nanggagaling talaga kung ano yung pinagdaanan at ano yung pinagdaanan natin. To meaningfully and to meaningfully and equally improve the quality of life of the Filipino people. I-improve talaga ang quality of life. Yan. Regardless of your religious creed, providing the necessary sound public policies, yung sustainable programs to the less competent and accountable and compassionate government, plus the vision, yung tinitingnan natin in the future, which is a Filipino nation that is God-fearing, democratic, globally competitive, poverty and conflict-free, crime-free, drug-free, hindi libre ang drugs, ha? Drug-free, walang drugs. Drugs and corruption-free, under the regime of quality and good governance. So, iwan muna natin dito yung mission and vision. Tapos, mag-create na muna tayo. Mag-create, kung sino gusto mag-CR, mag-CR na. Nandito po ang CR sa atin. Yung iba naman, nakikita tayo, bibigyan po kayo ng application for wireless. Habang nasa-center tayo tayo. So, bigyan po natin kayo ng 10 minutes. Sige pa, break po muna tayo. Bigyan po kayo ng snacks. Bakit na? Sige. So, dahil hindi ko tayo yung iba, sige, pwede naman. Sige. Para mapabilisin tayo, para naka-break tayo ng business tayo. Yan. So, pwede nyo pilapan yan natin. Papadalan ko na ng department niya. So, ang PDP's main strategy. Pwede ko palitan mo. Senator Robert Padilla as the National President of PDP, currently nasa main because of the word empathetic, kaya napapili niya ng focus. Kaya next slide, the Vice President ko ang nag-take over sa function, si Vice Mayor, si Magdal as slide. National Vice President, Lady Salvador for Vice President for Luzon, and then Ms. Vivian Perez, Vice President sa NCR, former Vice Mayor Mike Rama, Vice President for Visayas, Senator Ronald Pato de la Rosa, Vice President for Mindanao, Attorney Raul Latino, Vice President for Internal Affairs. Next slide. Attorney Wenya Abisano, ating National General Secretary. The National Deputy Secretary General from Batangas po, si Vice Governor Dodo Matagas, siya po Deputy Secretary General for Luzon. NCR po si Attorney Silverio Capio Garin, siya po Deputy Secretary ng NCR. Attorney Jesus D. Hidlo, na tumatulong po ng Senator ng nakaraan, siya po Deputy Secretary General for Visayas. Secretary General Abubakar, General for then, Attorney I.E. Toribanga Neri, Senator Bongo as the National Auditor. Former USEC Astra Bendaik sa Professional Mentorship Committee Chairperson natin. At yung tumating po kanina ating
former NAPC Youth Secretary Development Office, si Cabinet National Education Secretary Person, siya po nag-trade sa amin. And then Governor Angel Randa, National Finance Committee Chairperson, former PECC Commissioner, Attorney Head Contractor, siya po ang Legal Affairs Committee Chairperson, si former Acting Director, Attorney J.D. Bondo, National Arbitration Committee Chair natin. Next, former Mayor William Cuevas, National Livelihood Committee Chairperson. Ms. Andrea Monique Contacto, National Youth Affairs Committee Chairperson. Councilor Gertie Batalaba, National Gender Development Committee Chairperson. Ms. Marjorie Haramilla, siya po yung ating ang National Social Services Committee Chairperson ng KPPG na po itong March. Mr. Coco Narik at Superman po natin dito, National Migrant Worker Committee Chairperson. Former NCSC Raymond Pasaluna, siya po yung na sa ating kanina. Siya po ang National Senior Citizens Committee Chairperson. Former Vice Mayor Alonso Jun Saklay Jr. Committee for Indigenous Peoples Chairperson. Regional Council Officer, NCR, Regional Council President, si Mr. Bernie, Top Bernie, at Bernardino Berniman. At sa NCR natin na President. Now, sabi ni Katigo, why am I here? I'm here because I love my country and I love the people of the Philippines. Kaya huwag niyong guguluhin ang bansa, papagay. Pero kung titignan niyo sa puso sa pagkakasabi ng tutuloy, sinabi na natin. So, ito po yung isa sa pinaka-importante. Kaya po tayo na Kami, Sir Steve, pwede po kayo dito, kapatid. Hindi yung also sa local friends or industry, sa Pemon, to ako si ng lugar na tinatanggap bilang kasama
Gerak gerak eh. Oh. Kan melo eh. Ano ba? Ano ba? Ganyan. Ganyan. Ah. Ikaw. Ano ba?